Ang aking share sa inyo, parang part to noong last Sunday do aking iniba ang title. Kasi if you have noticed, nasa series tayo ng basic teachings. Yung una ay eternal judgment. We talk about hell. Ang sunod ay resurrection of the dead. We talk about heaven. And last Sunday was tungkol naman sa repentance. May nag-message sa akin ang sabi, yun pala hindi sapat na tanggapin lamang. Kailangan palang mamuhay din ng maayos. Ano? So ngayon, ang pag-uusapan natin, paano ba mabuhay ng ayos? Kasi gusto kong mag-repent. Ako'y nag-repent pero nahihirapan ako . So ito ngayon ang title ng i-share ko sa inyo, Pagtagumpayan ang Kasalanan. There is only one gospel of God. There is only one gospel. Ephesians 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Verse 9, lest anyone should boast. This is the gospel. Sa biyaya ay kinaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito hindi dahil sa inyo, ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa upang walang makapagmalaki. So, tayo po ay tatanggapin sa langit dahil binigyan lamang tayo ng privilege na makapasok doon, biniyayaan. Any message na magpapababa ng halaga ng biyaya o ng grace is not the gospel of God. Ano pong ibig sabihin noong magpapababa o will cheapen the grace? Kung dadagdagan pa natin ng mabubuting gawa ang biyaya, as if kulang pa ang ginawa ng Diyos, kaya dadagdagan mo, pinapahina mo ang halaga ng biyaya. Biyaya nga ibig sabihin wala tayo doong part, doon sa kaligtasan. Tayo ay binigyan ng biyaya, tayo ay binigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang gagawin lang natin manampalataya. At ang isa pang reason o isa pang way para pahinain ang halaga ng biyaya ay kapag ang biyaya ay ginawang lisensya upang magkasala. Dito po sa Jude, sumusulat po si Jude about salvation. Pero nagbago ang kanyang isip. Ang sabi niya, sandali, hindi muna ako magsasalita o hindi muna ako susulat tungkol sa kaligtasan. Meron akong urgent na sasabihin sa inyo. So let me read it to you. Jude 3. Dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people. Oh, si Jude parang nababahala siya. Meron siyang nais ipagtanggol. Ano yon? Gusto niya ipagtanggol ang faith, ang pananampalataya. Saan? Saan ipagtatanggol? Ano bang nangyari? Ituloy natin, Jude 4. I say this because some ungodly people have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. Ooh, may nakalusot sa church, may kanyang doktrina, may kanyang sinasabi. Ano sinasabi? Na ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng permiso na mamuhay sa paraang immoral. Itutuloy ko. The condemnation of such people was recorded long ago. For they have denied our only Master and Lord Jesus Christ. Okay. Ito pala nangyari, kaya pala si Jude worried. May nakapasok na influence galing sa mga tao na nagsasabing ang biyaya ng Diyos ay nagpapahintulot sa atin na mamuhay sa kasalanan. Nagsasabing okay lang na hindi magbago. May biyaya. At ginagamit ang biyaya para i-excuse ang kanilang ungodly lifestyle. At sabi ni Jude, ipinagkailanan nila si Jesus. Sa English, i-deny. Hindi naman ito pwedeng mangyari. Kung isipin mo, nasa church sila . Ba't sila pupunta sa church kung i-deny nila si Jesus?
Anong ibig sabihin ng dininay? Ipinagkaila. Titus 1:16. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. Oh. Hindi mo pala kailangan sabihin, hindi ko kilala si Jesus. Hindi mo pala kailangan sabihin, hindi ko Panginoon si Jesus. Hindi mo pala kailangan sabihin, I don't care about Jesus. All you have to do is live in such a way. What way po? Mamuhay ka na parang walang Kristo sa puso. At iyon ang pinagkakaila si Jesus. Pinagkakaila nila si Jesus sa kanilang pamumuhay. Tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon, pero ang kanilang kilos ay iba kaysa sa iniuutos ni Jesus. Ito po yung mga taong hindi paminsan-minsan ay bumabagsak o nagkakasala at pagkatapos ay bothered at humihingi kaagad ng tawad. Hindi yon ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, yung mga tao na lifestyle na ang pagsuway. Lifestyle, ugali, habit, trabaho. At ang akala nila ay okay lang yon. At ang kanilang dahilan, mapagbiyaya naman ng Diyos. So ginawa nilang biyaya na permission to sin. Alam ko na hindi ako nabubuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, pero salamat sa biyaya ng Diyos. At bakit? Bakit salamat? Basta ako'y tuloy at may biyaya. Nilinlang nila ang kanilang sarili. Ang alam nila ay dahil sa biyaya, ligtas pa rin sila. Kahit patuloy sa lifestyle ng kasalanan. At ito ay napaka-delikadong deception. A very dangerous deception. Bakit? Kasi mabilis itong makapag-influence ng iba. Bakit madaling maka-influensya ang deception na ito? Dahil gusto nating makarating sa langit kahit walang pagbabago sa kilos. All we have to do is accept Jesus, then go on with our lives. Walang nangyari. Basta sa Sunday atin. Mas madali ito kaysa pagtagumpayan ng kasalanan. Kasi, Pastor, ilang beses na rin naman ako nag-try pero okay, pumapalya. So, kailangan mo ng hahaplo sa iyong konsensya. Kailangan mo ng isang magpapaluwag ng konsensya kahit patuloy na ginagawa yon. At ang gamiting lisensya ang biyaya, ang Diyos na may mabuti, ang Diyos na may mabait, ang Diyos na may mapagbiyaya. At ang gamiting lisensya ang biyaya upang patuloy na magkasala, ang pinaka-convenient na excuse. Huwag maniniwala sa deception ng kaaway na hindi ka na magbabago. Huwag kang maniniwala. Huwag ka rin maniniwala na okay lang na hindi magbago dahil may biyaya. Lagi ko sinasabi, imposible hindi magbago ang taong tinanggap ang Panginoong Hesus dahil ang tinanggap niya isang Diyos. Yun ngang may dumating sa inyong bahay na bisitang marangal. Nagbabago ang kilos mo. Nagiging, kahit ang bata makulit doon, hindi mo pinapagalitan. Ay, utay, pero pag wala yung bisita, sinasabi ko sa inyo. May dumating lang sa bahay, ay nababago ang kilos. Ang dumating ay isang Diyos at hindi lang sa bahay dumating, pumunta sa puso. Imposible hindi magbago. First John 2 verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo may tagapagtanggol sa harap ng Ama sa Jesucristo na siyang matuwid. Okay. Kung ikaw may bumagsak sa kasalanan, huwag kang magkalala. Hindi naman galitan Diyos Binigay nga ang Panginoong Jesus na tagapagbayad ng kasalanan. All you have to do is to come to God and say, Lord, sorry, forgive me. Why? Because you are bothered. Hindi ka pwedeng mabuhay sa lifestyle ng kasalanan na hindi nababothered. Kasi nasa iyong Holy Spirit. Pero itong gusto kong bigyan ng diin, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ang target po natin ay huwag magkasala. Upang kayo'y huwag magkasala. Hindi ang target natin ay gumawa o maghanap ng excuse
para ipagpatuloy ang kasalanan. Hindi yun ang target. Ang target ay huwag magkasala. At kung magkasala man, bangon agad. Sorry, Lord. Ano ang tamang perspective o pananaw sa biyaya ng Diyos? Heto yon. Ang biyaya ay hindi lamang unmerited favor, binigay sa iyo ng walang bayad, binigay sa iyo kahit hindi ka karapat-dapat, ikaw ay ginawang anak ng Diyos kahit hindi karapat-dapat, kasi binayadan ng Panginoong Hesus ang kasalanan mo. Pero hindi lamang siya unmerited favor, ano? Ang biyaya ay nagbibigay sa atin ng kakayanang sumunod sa Diyos. Grace empowers us to obey. At ang ebidensya na tayo ay naligtas sa biyaya, sa pananampalataya kay Jesus, ay ang ating godly lifestyle. So sa halip na gamiting excuse ang biyaya upang patuloy magkasala, ipagtagumpayan natin ito. Paano, pastor? Paano? Okay. Heto na. Alam natin ang uri ng tukso na kumikilos sa mundo. Pare-pareho yan. Ito'y sa pamamagitan ng mga cravings, desires. Sobrang gusto, sobrang nasa, napilit nating sinasatisfy. 1 John 2:16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamataas sa buhay, pride of life, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Nasa sanlibutan, nasa mundo itong tatlong ito. At lahat po ng kasalanan ay galing sa sobrang pagkagusto or lust. Ang taong sobrang nagnanasa sa anumang nasa mundo, ay iniibig niya ang mundo. Ayun ang ninanasa niya eh. Kaya, anong sabi ng 1 John 2:15? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. O, katalino ng Bible. Walang ganitong turo sa labas eh. Lagi ang maririnig mo doon, naisin mo yan, kailangan mo yan. Oh, Louis Vuitton, bilay. Oh, yan, kailangan mo yan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Kaya merong lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, kasi those are bagay na nasa sanlibutan na pinag-aalam ng kaaway ang pagnanasa mo dito. Ang taong sobrang nagnanasa sa anumang nasa mundo ay nabubuhay lang para sa pansamantala. 1 John 2:17. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito'y lumilipas. Kaya pansamantala, ano mang gusto mo, pansamantala lang yan. Gustong gusto mo, sobrang desire mo, ikaw ay naglalas na diyan. Ano man yan, pansamantala yan, ang sabi ni God. Gusto ninyo ng pangwalang hanggan? Ito yon. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So, ano ang dapat natin gawin, Pastor? Anong gagawin? Okay. Labanan mo yung cravings na yan. Huwag mag-crave sa anumang nasa sanlibutan. Ano yung crave? Yung sobrang gusto? Saan yung malimit marinig yan? Yung may nagkukwento? Ako yung nag-crave sa sweets. Ako yung nag-crave sa matamis. Ay, talagang sobrang cravings eh. Asukal na kinakain eh. Hindi ibig sabihin na nagke-crave ka ay pagbibigyan mo. Kaya ang tao na dalang-dala ng cravings niya ay dapat mag-fasting. Turuan ng katawan na hindi porket gusto niya ay dapat siyang pagbigyan. Paano ba nagsisimula ang bisyo? Ito yon. Hindi ko na malaman kung sinong mauna eh. Iisipin, titingnan, nanaisin, then kikilos.
Pwedeng titingnan, iisipin, nanaisin, then kikilos. May nag-message sa akin, actually nag-call eh. Kaibigan natin to, pero nasa ibang bansa, umiiyak siya. Kasi yung kanyang anak ay nagsabong sa Santa Rita, tumaya ng 75,000. Wala namang pera. Kung yun nanalo, walang problema. So alam na ninyo ang problema. Ayaw paalisin ng admin, ng management. Tumawag sa akin at nagtatanong anong gagawin. Sabi ko, dapat doon pumusta sa wala. Teka muna, baka maniwala kayo. Ako po'y mabiro, ha? Inyo pong ipipilter kung alin ang biro at alin ang tunay. Sabi ko, siya, sige. Kausapin mo ang management at pakiusapan mo ng babayadan ng ganito. Ayaw daw pumayag. Talagang pinagpuproduce. Ay kung hindi daw, naroon na daw ang pulis, papakulong daw. So, alam mo naman yung ina? Ibang mag-isip yung ina. Ay kung yung ama, pakulong niyo. Yan ang ama matuto siya. Ang mga inay, kawawa si bunso. Ayun ay panganay. Siya nga pala ako may napuntahan din na, child dedication, Ang tawag doon sa ama ay si Tutoy. Sabi ko, pwede kang baguhin na ninyong pangalan. Ay tatay na yan Ay Tutoy pa ang tawag ninyo. Paano pag lumaki ang anak? Tutoy. At saka kung dito'y may tinatawag ng tutoy, utoy, huwag kayong papayag ha. Lalaki na. Kaya pati ang inyong kilos parang utoy. Huwag kayong papayag na magpatawag ng utoy. At kayo naman mga ate, tita, lalaki na ng inyong mga kapatid, inuutoy pa ninyo. Pag kayong mga lalaki, na kayo na may kalalaki na inuutoy kayo, balkan ninyo, nautoy sa inyo, bakit ineng? O siya, sige, diretso tayo. Ano nangyari? Binayaran. Ang puntos, ito'y na-minister ko na Ang sabi niya, hindi na. Pero kapag ikaw ay merong stronghold sa sugal, napakadaling hilahin. Kasi nakabuo ka ng pattern sa iyong isipan, how you respond sa trigger. Halimbawa, napadaan ka, nakita mo ang Colosseum. Ba't ang tawag diyan? Colosseum. Ay sabungan naman. Anyway, nakita mo. Yung iyong isip, babalik sa dati mong babalik yung iyong pattern na naisip mo yung pleasure, excitement, isip, mamaya, dinidesire mo na. At mamaya ay iyong sasabihan ng sarili, kukonbinsin mo ang sarili, one time lang, isang taya lang. Wala pong sabungero na isang taya lang. Lagi iyang gustong kunin lahat ang pera sa sabungan. At papasok na siya. And then, yun pong habit na yun po'y naulit simula nung bata, nag-repeat, hanggang sa naging pattern sa isip. Diyan po nagsisimula ang bisyo. Tumingin, inisip. Or inisip, tumingin. Kung alin ang mauna. Paano ba nagsisimula ang adultery? Bakit may tumungo? Hindi naman kayo pinapatamaan ko. Hindi ko naman kayo kilala. Tunghay. Okay? Okay. How does adultery happen? Nagsisimula sa tingin. Ooh, attractive. The desire starts. Napatingin And then, iisipin mo. Nag-iisip ka. Kung ano-ano na. Kung ano-ano nang iniisip. Hindi na magandang isama sa pulpit ang mga iniisip. Then the desire escalates. Lumalalim ang attraction. Kikilos na siya. Kakausapin ko. Wala namang masamang kausapin. Then, dire-diretso na yan. Lust will take over. Mamaya pa, bumagsak na.
So anong aking gustong bigyan ng diin? Nagsimula lang sa isang isip, sa isang tingin. Doon lang po nagsimula. Lahat ng bisyo ay nagsimula sa isang tingin at sa isang isip. Now that you know, pag-usapan natin, paano pagtagumpayan ng kasalanan. Letter A, reject lust in our mind. Refuse lust in your mind before it becomes an action. Hindi ka dadalhin ng kaaway na magkasala ka agad. He knows better. Hindi yan mag-o-offer agad sa iyo ng, yung babago-bago pa lang, mag-o-offer sa iyo ng shabu, biglaan-biglaan. O ito na. No. Pupuntahan mo na niyang iyong isip. Kadaming gumagawa. Okay lang yan. Ayos pa naman sila. Ba't ga? Madami. Pag ginawa mo yan, in ka. Okay. Magtatanim muna siya ng mga thoughts. And then, dahan-dahan niyang pahihinain ang iyong self-control. Minsan gagamit pa yan ng mga pampahina ng self-control. Ano po yung pampahina ng self-control? Alak. Kaya po umiinom ng alak para daw ang inhibition ay bumaba, mawala ang hiya, hindi mahiya. Kaya naman yung mahiyaing nakainom, nakaw. Nawala ang self-control. Kaya pag mababa na ang iyong pagbabantay at dumating na si Tot, wala na. Dala ka na. Ang iyong mind magsisimula ng gumawa ng highway na laging yon ang dadaanan kapag meron kang naisip doon, lagi dadaan at papunta na iyon sa bisyo. So anong gagawin? Choose to flee. By the way, ang naisip mo ay not necessarily yung thoughts mo, ha? It could be thoughts planted by the enemy. Pero saan man galing yan? Sa kaaway o sa iyo? Huwag nang patagalin sa isip. Huwag nang i-justify ito. Takbuhan mo na. Iwan mo na ang thought na yan. Alam ka ninyo, this happens sa lahat ng tao. Walang excuse dito. Minsan, ako'y napapagayan eh. Pag ako'y nakita ninyong gayon, pero wag niyong babantayan ha. Yan eh. May inaalis ako sa thought ko. At nalabas sa kilos ko, unknown to me, nalabas na pala sa aking pagkilos na may inaalis ako sa thought ko. Bakit? Alam kong di yan ang labanan. Pag napagtagumpayan ko sa isipan, panalo na ako, hindi yan magiging kilos. Gayahan nga ninyo ka. Mahuuso yan. Kumusta ka? Saan ka pupunta? Kung dami mo nang iniisip. Pero, I will say, praise God. Kapag natutunan mo na to capture the thoughts at iwan yon at takbuhan yon. 1 Corinthians 6:18 says, flee from sexual immorality. Ang akala ng iba ay pag may nakita kang tatakbo ka, pag may nakita kang temptation. No. Sabi sa New Testament, isipin pa lang ang immoralidad o ang adultery, nagkakasala ka na ng pangungulo niya. Mag-isip pa lang. So, anong iyong tatakbuhan? Flee from sexual thoughts. Nandiyan pa kayo? Okay. Letter B. Reject lust by protecting our eyes. Protect the eyes. Anong sabi ng Psalm 101 verse 3? I will set nothing wicked before my eyes. Hindi ko hahayaang merong masama sa harap ng aking mata. O baka mali ang inyong pagkaunawa, ha? Malis ka nga diyan, kayo masama. Hindi ganun, ha? I will set nothing wicked before my eyes. Hindi ko hayaan ng aking mata may makikitang pangit. Masama. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway ay sabihin, pwede tayong tumingin at hindi tayo maapektuhan dito. Pinakamalaking kasinungalingan yan. Guys, o kahit babae, don't you believe that? Hindi ka pwedeng tumingin sa mga nasa
online, na kaunti lamang na hindi ka maapektuhan. That's a lie. The truth is, it always does. At mamaya, ang tawag dyan lust of the eyes. Okay? Kung saan ka lagi tumitingin, yun ang iyong nanaisin. Hindi naman lagi iyang sa immorality. It could be yung iyong pagnanasa sa possession, sa position. Lagi kang nakatingin doon. Kahit nagsimula kang hindi mo yan gusto, pag lagi kang nakatingin, mamaya nanaisin mo na yan. At pag kumilos tayo sa pride at sinabing, kaya ko ito, binubuksan na natin ang ating sarili na matalo ng tukso. Sabi ng Job 31 verse 1, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman, or at a young man. Or, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a chocolate o chicharong baboy. May kilala ko talaga, nakakain na kami, kumain na kami sa Subway, bumalik, may dala pang chicharong baboy. Busog na yun. Anong tawag doon? Cravings. At ang akala niya, lahat ng cravings ay dapat pagbigyan. Dinala pa sa aming lamesa. Ay, di ako na may napakuha din. We must recover the control of our mind and our eyes. Recover it. Hindi na ikaw may control eh. Ano nang control? Automatic na eh. Hindi mo alam, simula bata, na-set ka, na-practice ka, nasanay ka, at automatic na. Pag nakakita ng kung ano man, mamaya mag-iisip, mamaya titignan, mamaya nanaisip, mamaya lustful na. Okay ha, pag sinabing lustful, sobrang nasa. Hindi lang iyan sa sexual things. Ano? Yan kahit sa bagay, kahit saan man. Pag sobrang gusto, that's lust. Kaya nga, lust of the flesh and lust of the eyes. Okay pa kaya? Sabihin ninyo, pag maglalagay tayo ng break ha, pag yung medyo mabigat na, Pastor, tama na, masakit na. Okay. Letter C. Reject lust by being in the right environment. Every environment promotes some behaviors and prevents others. Kailangan tayo nasa environment na nag-i-influence sa ating maging sino mang gusto natin. Kung gusto mong maging studious, ay di sumama ka sa mga masisipag mag-aral. Nakakahawa talaga kung sino ang kasama. May mga environment na magtutulak sa iyong kumilos ng ganito o huwag kumilos ng ganon. May kilala akong tao talaga namang pagkasama ako hindi nasyat. Pag hindi ko kasama, multiple shots. Kaya ng mga kasama natin na padaliin o pahirapin para sa atin na magkasala. Kaya ng kasama natin, maniwala ka. Pwede nilang punuin ang isip natin ng mga biro, suggestions, at kilos na magti-trigger sa ating magkasala. Kayang-kaya nila. Sa bawat word, sa bawat imik, mamaya, malaswa ka na, o kung ano man, o lustful ka na. Nanaisin mo bang manatili sa environment na kailangan mo laging labanan para makapamuhay ng banal? Paano mo mapapagtagumpay ng kasalanan if you will keep that environment, if you will always be there? O piliing manatili sa environment na conducive mamuhay ng banal. Sa aming life group, pagka napapag-usapan itong mga tungkol dito, merong isang nagsasabi, ang gusto ko ngayon ako sa church na tumira Yung lagi ang sinasabi niya. Kasi alam niya ang environment ay kumikilo sa kanya Hinang-hina na nga ng self-control. Doon pa pupunta sa lugar na magpo-promote, magsasuggest. Kung
ikaw ay struggle sa pamumuhay ng banal, it could be, binibigyan mo ng advantage ang kaaway dahil sa pagtigil mo sa environment na umaakit sa iyong magkasala. Pwedeng Alam mo, paano mo malalaman if you are in the right environment? Pag dumating ang Panginoong Jesus, biglang dumating, mahihiya ka ga? Ibig sabihin baka matanong ng Panginoong Jesus, ba't ka nandyan? Sipin mo yon. Pag dumating kaya ang Panginoong Jesus, okay kaya makita akong silang kasama? Kung ayaw nang uminom, ito ay mayroong condition kung ayaw uminom. Siyempre, kung gusto, ay wala. Kahit ano sabihin ko din walang kwenta. Kung ayaw na, kung ikaw ay tumanggap na ng biyaya ng pagsisisi, o tumanggap ka na ng gift of conviction from the Holy Spirit, at dumating sa iyo na sinabi mong kasalanan na nga ito, nalulungkot akong gawin ito, at ayaw ko nang gawin ito, tatalikuran ko na. Kung dumating ka na sa ganon, this is what you have to do. Change your environment. Bakit ka titigil sa mga kasamang nagiinom? Be with people who wants the same thing you want. Saan po yun? In a life group. Ganito Life group is a group of imperfect people who share something in common. And what is it? To be Christ-like. Mga imperfect yung nasa life group. Sabihin mo, hey, ako nasa life group na, magiging banal na ako. Pwede. Pero gusto ko sabihin sa iyo, ang mga kasama mo diyan ay puro imperfect, pero meron kayong isang gusto. Gusto ninyong makamukha si Kristo. Instead na nasa mga gimikan, magkwentuhan na lang sa coffee shop. Na ang topic is si God. I always say this, pag ako'y nakakakita ng ulputan ng kapihan, kahit naman saan laging may kapihan. Tuwang-tuwa ako. Tanungin po niyo kung bakit. Noong pong panahon namin, puro inuman. Kahit gusto ko ng healthy environment where I can just sit and talk, wala. Lahat inuman. Yun po ang desire ko. Kaya noon gusto ko, Lord, gusto kong bigyan ng place ang mga bata where they can stay. Kaya pinipilit kong Kita niyo yung tambayan, yung maraming puno. Para medyo okay. Nag-iisip ako kung saan pero salamat at dumating na ang mga kapihan. Okay na. Be in an environment that encourages you to do right. You set yourself up for failure by staying in an environment that encourages you to do wrong. Inihanda mo ng sarili mong bumagsak kapag ikaw ay nananatili sa lugar na ini-encourage kang gumawa ng mali. Kung ang ginagawa ng mga kasama mo ay mga dati mo pa rin ginagawa, maya-maya pa babalik ka doon. Kaya ito po ang utos ng mga psychiatrist o ng mga galing sa rehab. Ito ang unang sinasabi sa mga naging addict sa shabu. Okay ka na, nirehab ka na. I-delete lahat ang contact ng mga suppliers na yan, ng mga kaibigan niya, huwag nang babarkada, yan ang iyong gagawin. Dahil napakadali mong bumalik. Tingnan mo lamang kung sinong kausap niyan. At siya, pag yan pa rin ang kausap, bumalik na yan. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. So, nasa anong letter na tayo? Letter D. Reject lust by seeking God daily. Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body,
you will live. Ano pinag-uusapan dito? Pinag-uusapan dito how to die and how to live. Di ka inutusang labanan ng kasalanan. Hindi ka inutusan to try harder not to sin. Inutusan kang patayin. Patayin ang deeds of the body. Die to self. Hindi sa pamamagitan ng willpower. Ang sabi na isa, hindi. Kailangan mo lamang ng willpower. Sige. No. Hindi mo mapapagtagumpayan ang tukso kung pipilitin mo lang na hindi ka magkasala. Kaya pa. Walang lakas ng laman ang mananalo sa tukso. Paano natin papatayin ang deeds of the body? Paano natin papatayin ito? It is not by avoiding temptation, but by feeding the spirit and starving the flesh. Huwag mong pag-apuyin ang desire, sa halip mag-apoy ka sa Diyos. Ipinakita na po ni Jesus paano magtagumpay sa tukso. Si Jesus na yun binigyan niya tayo ng pattern. Noong siya'y tutuksohin ni Satanas, ang sinasabi lang ni Jesus, it is written, nasusulat. O bigyan ko kayo ng mga pangyayari. Ang ganda kasi basahin, ang ganda ng tinuha. Matthew 4 verse 3 and 4. The tempter, ang manunukso, came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Si Jesus na yan, Diyos na nagkatawang tao. Tinuturo niya sa atin how to fight temptation. And it is by saying the word of God. It is written. Kaya mahalaga na meron kang pinapakinggang salita at binabasa dahil wala kang masasabi pag may tukso. It is written. Ano nga? Ano nga written? Somewhere in the Bible, it is written. Ano nga? Basta, it is written. Walang power. Tingnan ninyo ano ang temptation dito? Ano ang sinasabi kay Jesus? If you are the Son of God, ano ang gustong gawin ni Satanas? Binibigyan ni Satanas si Jesus ng duda sa identity niya. If you are really a child of God, if you are really, ganun. Kung talagang nilikha ay lalaki at babae, bakit ganyan ang feelings mo? Kina-question ng identity. Alam mo, ang sasagot mo lamang, it is written. God created male and female. Eh, ba't ganyan ang feelings mo? It is written. I live by faith and not by sight. And it's not by sight, it means not by senses. I am not what I feel. I am what God said who I am. So tuwing ikaw ay dalhin ng kaaway magkasala, questionin lagi ang iyong identity. Di, ang lolo mo mag-iinom. Ang tatay mo mag-iinom. Ikaw mag-iinom ka rin. Huwag ka nang magbalat kayo, tanggapin mo na. It is written, nung tinanggap ko ang Panginoong Yesus, I am a new creation. Napakasarap at lagi ko sinasabi sa inyo, mga bata, simulan ninyo sa inyo ang lahi ng matutuwid na tao. Hindi ibig sabihin, ang iyong amay iniwan ng iyong ina. Hindi ibig sabihin, ang iyong ina ay pinabayaan kayo. Hindi ibig sabihin, nakalakhan mo na sa inyo'y inuman ng inuman. Hindi ibig sabihin na ikaw ang pinagsisindi ng sigarilyo ng iyong ama. Hindi ibig sabihin na ganon ang iyong past ay ganon ka na rin. You are not a product of your past. You are a product of grace.
Hindi ka resulta ng iyong lumipas. Resulta ka ng biyaya ng Diyos. Ikaw ang trophy ni Jesus. Ikaw ang trophy ng Diyos na nagpapakitang ito ang mangyayari sa sino mang tatanggap sa Panginoong Jesus ng totohanan sa kanyang puso. Tingnan nyo ha, Matthew 4 verse 6. If you are the Son of God, yun na naman, no? Huwag nga kayong magpapalin lang, ha? Babaguhin ang identity mo. If you are the Son of God, He said, throw yourself down, for it is written. Oh, ang demonyo, gumamit din ang salita ng Diyos. For it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Yes, nakasulat yan. Ang problema, they use the verse sa maling purpose. Sa limit gamitin ang verse sa maling purpose. Payag na ikaw. Bakit? God is love. What is doing is love. You know, between two consenting adults, we love each other. God is love. Dadagdagan pa. And love is blind. Nasaan naman sa Bible yung love is blind? Ay nakalusot na yung God is love. Di madali na lumusot yung love is blind. Jesus answered, Matthew 4 verse 7, it is also written. Kaya mahalagang may alam tayong salita eh. Do not put the Lord your God to the test. Sabi, Jesus, magpatihulog ka. Di ka nakasulat namang ikaw isasambutin ng anghel. Tanungin ko kayo, kung si Jesus kaya doon sa temptation na yon, lumukso nga, sasambutin kaya ng anghel? Sino may sabing yes? Sino may sabing no? Sino may sabing, miski anong itanong, hindi sasagot? Okay. Yes! But, ito po ang, lagi kasi yung si Satanas, may mga, kapag sinunod yun ni Jesus, he will be under Satan. Alam ni Jesus kung sino siya. Satanas, di mo ako maisahan. Nilikha ka lang. Ako ang manlilikha. Now, sige. Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Huwag mo lagi susubukin si Lord. Alam ka ninyo na there is only one verse na inallow ni Lord na siya subukin? Sino may alam? Saan lang inallow ni Lord na siya subukin? Saan? Sa tithes. Subukin ninyo ako. Kung hindi ko buksan ng durungawan ng langit, idako ang pagpapalang walang sukat kalagyan, sawayin ng maninira, subukin ninyo ako. Doon lang. Kaya ikaw na nag-aatubili pa sa pagiging faithful sa tithes, I'm telling you, yun lang ang sinabi ni Lord na subukin siya. Kung ako sa iyo, susubukin ko. Kayo na may mga faithful tithers. Ito yung sinasabi ko doon sa medyo nagkaka-struggle pa. Actually, hindi yan yung... Ito kasi ang thinking ng marami eh. Kailangan kong tumanggap ng marami para meron akong blessing. Alam ka ninyo na minsan, ang mas kailangan natin ay mabawasan ang maninira. Kaya isa sa pangako ng tithes ay sasawayin ang maninira eh. Napakadaming maninira. Ano yung maninira? Yun ho bang kukuha ng aking pagpapala, ng aking pera? Not necessarily. Yung kukuha ng joy mo kahit meron kang pera. Akala kasi ng iba, pag sila'y nagkapera ng marami, sila'y sasaya eh. Lahat, kaya natin ito ginagawa para tayo sumaya. And you will find out, after doing this, ba't ako'y malungkot pa rin? Nanakaw na. Okay, nandiyan pa kayo? Isa pa uli. Pinakita ni Satanas kay Jesus ang kingdoms of the world. And verse 9 and 10 ng Matthew 4. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. And verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only.
Alam mo, pag mahaba-haba na rin ang tukso, ay palayasin mo na. Bawat hindi mo sa tukso, umayaw ka. Tinukso ka uli, umayaw ka. Alam mo bang pataas ng pataas ang authority mo? Sa Kanya, pahina siya ng pahina. Kaya sa patatlo, binanata na. Ikaw ngay lumayas. Gayong ka rin. Bawat pag hindi mo, palakas ng palakas ang authority mo sa kasalanan at sa tukso. Bawat pag hindi mo, lumalakas ka. Kaya mamaya sa sunod-sunod mong pag hindi, iba ka na. Sasabihin mo, ikaw nga demonyo eh. Lumayas-layas ha. Ako'y naaalibarbaran sa iyo. Gayong sa Batangas eh. Oh. Nandiyan pa kayo? Salita ng Diyos ang panlaban sa tukso. At hindi mo masusunod ng salita kung hindi mo ito binabasa o pinapakinggan. Kaya, makinig lagi ha. Ako nga, ako na nagpe-preach, ako lagi pa nakikinig. Nakakatulugan ko na. Subukan ninyo, pakinggan ninyo ang aking preaching. Nakakatulog din kayo. Hayaan ninyo. Walang humpay. Bili kayo ng nilalagay sa tenga na yung kayo lang nakakarinig. No. Huwag naman yung ganyan. Laki-laki naman. Mga maliliit lang. Para lagi kayo nakikinig. Lahat ng pagkakataon, naglalaba, nakikinig. Namamalansya, nakikinig. Nagsasaing, nakikinig. Pastor, parang lagi ako yata sinasabi mo Nakikinig. Kulang at kulang ang 24 hours natin. Bakit? Sa 24 hours, ilang oras doon ang iyong itutulog? 8. Ilan na natira? 16. Tama? Sa 16, ilan doon ang iyong ipagtatrabaho? 8 din. Tunay? Baka 8 ang swelduhan. Kayo naman. So, ilan na natira? 8. Ate, tama. Sa 8 na yon, ilang oras doon ang kukuhanin sa pagkain? Pagpunta sa CR, pag-toothbrush, yung ginagawa natin. Mga ilang oras? Tayo magkasundo. 1 hour? Okay na yun, ha? Lahat na yun, magsi-CR na, maliligo na, kakain na, ng umaga, tanghali, hapunan. 1 oras lang, ha? Teka, medyo nagkagulo na. Ay, dahil nakita kita, ang tanghalian mo, 2 oras na eh. Ito po ang gusto kong sabihin. Ang matitira na lang sa inyo, ay siguro yung mga 2 oras na lang doon sa 8. Kaya, use every opportunity. Every opportunity talaga. Paano mo lalabanan ng kaaway kung wala kang salita? Katatapos lang ni Jesus mag-fasting. Sa mga nagpapasting, meron pa bang mas nanaisin ng lampas sa food? Di ba, food talaga ang gusto? Pero tinuturuan na ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, na hindi siya ang masusunod. Paano mo tutuksohin ang sinumang tinuruan ng sarili na hindi siya magpapadala sa cravings sa anuman sa mundo? Anong sabi ko sa inyo doon sa una? Lahat ng pagnanasa sa sanlibutan, lahat ng nasa sanlibutan ay hindi sa Diyos. Lahat ng ninanasa mo dito, magkakotse, magkabahay, makapag-travel, ay hindi sa Diyos. Ha? Ano ang sa Diyos? Humayo kayo. Go and make a disciple of all nations. Be Christ-like. Let others know that there is salvation. Palakihin ang kaharian ni Jesus sa mundo. Yun ang kay God. Sino dito talaga na yung pagnanasa mo na magkaroon ng churches sa iba't ibang lugar ay kapareho ng nasa mo sa Crispy Pata? O sa pagnanasa mo na makabili ng motor? O sa pagnanasa mo na magkaroon ng boyfriend, girlfriend? O magkaasawa? O, napag-usapan na rin naman yung pag-aasawa, ano? Bakit nag-aasawa?
One of the reasons is I don't want to be lonely. Well, I'm telling you, I don't want to be single and lonely. It is better to be single and lonely than be married and lonely. Closing prayer. Napakahirap. Kaya huwag kang magmamadali. Girls, don't ever lose yung iyong worth. Huwag kang mape-pressure at mamaya ang tingin mo sa iyo ay ang iyong value ay mababa. No. Doon yung magkakamali. Ha? Are you there? Guys, mag-ayos-ayos kayo. Pag sa lalaki, mahigpit. Natuloy na ba yung seminar niyo, Eric? Yung sa mga lalaki? Hindi pa. O mga lalaki ha, kayo a-attend doon sa seminar ni Eric. Pag-uusapan doon kung paano manligaw. Ano yung topic niyo? Yun, kung paano manligaw. Hindi ko po alam, ngayon ko lang nalaman, isa lang dapat pala ang nililigawan. Revelation sa akin yun, revelation. Kailangang i-seminar yun. Hindi natin alam yun. Okay, nandiyan pa kayo? Pag may iihi, hawakan mo ang kamay. Salita ng Diyos ang panlaban sa tukso. Hindi mo masusunod ang salita kung hindi mo ito binabasa o pinapakinggan. Ang tagumpay ay manggagaling sa paghanap sa Diyos araw-araw. Sa pananalangin, pakikinig o pagbabasa ng salita, fasting, worship. Kailangang laman ng utak natin lagi si God at ang salita niya. Aalisan natin ng space ang ating isip. Aalisan natin ng space ang mga salita ng kaaway at ng mundo sa ating isip. Aalisan natin sila ng space. Bakit? Pupunuin natin ang ating isip na salita ng Diyos. Kaya pag may papasok na ibang salita, opposite the Word of God, hindi na siya makakapasok, puno ka ng salita eh. Hindi tatanggapin ng mind mo ang salitang hindi related sa salita ng Diyos na pinapasok mo ng pinapasok. Kaya naman, umaga pa lang ay punuin na ang isip ng salita ng Diyos. Sinabi ko na sa inyo yung ating oras sa isang araw. Kaya wag na naman ninyong isakripisyo yung first minutes ng inyong paggising. Doon pa lamang ay ilaban na. Magsimula ka ng bagong habits ngayon. The habit of daily devotion. Read, pray, worship. Hanggang dumating sa point na may kulang kapag hindi mo ginawa. Yung bang, sino dito yung lalabas na sasabihin, parang may kulang. Hindi pa pala ako nakakapag-toothbrush. Bakit ramdam mo may kulang? Kasi for a very long time ginagawa mo. Kung hindi mo ginawa, may kulang. May kulang. Hayaan mo itong daily devotion ay parang toothbrush. Na kapag hindi mo ginawa, parang may kulang. Are you there? Ang difference sa nilabanan at pinagtagumpayan, ang tukso, ay ang time at effort na ginugol mo sa prayers at pakikinig ng salita. Yun lang. Lagi sabi, hindi, paglalabanan ko na, alay, talo ka. Huwag mo labanan, pagtagumpayan mo. At anong pagkakaiba? Yung ibinibigay mong time and effort sa prayer at sa pakikinig ng salita. Para mangyari ito, listen, kung ikay serious talagang pagtagumpayan ng kasalanan, para mangyari ito, other activities should revolve around our time doing spiritual disciplines. Anong ibig sabihin? Ang ibang activities mo ang a-adjust o masasacrifice kung kailangan. Ang priority ay ang iyong time with God. Kapag hindi mo ito ginawa at hindi ka bumuo ng habit na ito, habit of daily devotion, napakabilis ng oras, mamaya pa'y hapon na. Nanakaw ng oras mo, hindi ka pa nakakagawa ng iyong habit.
Kapag hindi mo ito ginawa, mahirap mapagtagumpayan ang kasalanan o ang tukso. I'm telling you. Aasa ka lamang sa iyong free will, hindi ko nagagawin yan. Gagalit ang aking asawa. Ako, kahit pa sinong magalit, gagawin mo yan. Bakit? Sapagkat para magtagumpay ay hindi yung strong will. Para magtagumpay, punuin mo ng word ang iyong spirit. Starve the flesh, feed the spirit. Hindi mo na kailangang will. Marami bumagsak dyan. Pag punong-puno ng salita ang espiritu mo, automatically, ibang response mo sa tukso, ibang response mo sa kasalanan. Pag puno ka ng salita. Tatapusin ko na po. Worship team, please. Mahirap pong simulan eh. Hindi ho gusto ng katawan ko. Pakinggan mo sabi ni Jesus. Kausap ni Jesus ay mga crowd na sumusunod sa Kanya. Mga baguhan pa lamang. Basic teaching. Sinasabi sa mga bago. Mark 8:34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang Kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya'y tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mahirap po eh. Hindi ho gusto ng katawan ko. Kaya nga, tumanggi ka sa katawang yan. Tumanggi ka sa iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. Sumunod sa akin. Anong ibig sabihin ng pasanin ng krus? Tanggihan mo ang iyong needs. Tanggihan mo ang iyong wants. Tanggihan mo ang desires mo. At ang buhatin mo ay ang needs ng iba, ang desire ni Jesus at ng ibang tao. Kaya ang utos ng Diyos, love God with all your heart. At ang number 2, love others as you love yourself. Kung gusto mo na ikaw ay magtagumpay sa kasalanan, kahit anong hirap, ito ang utos ni Lord, tanggihan mo yung sarilin mo, pasanin mo ang iyong krus. Ito naman po ay hindi pangmatagalan, ito naman po ay dito lang sa lupa. Ito po ang way para magtagumpay. Ito po ang ibig sabihin ng namamatay sa sarili. Kapag laging na lamang ikaw ng ikaw, yung gusto mo, yung desire mo, yung nais mo, ang lagi mo na lamang binibigyan ng pansin, hindi ka magtatagumpay. Kayang-kaya ka ng mundong ito. Bibigyan ka ng ibang cravings. Kasi nakita nilang pag ikay gustong-gusto. Talong-talo. Tanggihan mo. Anong gagawin mo? Unahin mo yung sa iba. Unahin mo sa Panginoon. At alam mo, pag ginawa mo yon, ikaw ay namamatay sa sarili. Ikay nawawala ng buhay. Pero pag ginawa mo yon, doon mo matatagpuan ang iyong buhay. Ang iyong kaligayahan, ang meaning ng buhay mo, ang purpose ng buhay mo, lahat-lahat ay nakalagay sa ibabaw ng mawala o mamatay sa sarili. Ang kaligayahan mo ay nakalagay doon. Makikita mo lamang ang iyong buhay pag nawala ito. Pero pag lagi mong gusto yung buhay mo, I want to do this, I want to experience this, oh, I deserve this, oh, my me time, oh, love yourself. No, die to self. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Pag ginawa mo yon, doon mo makikita ang tunay na buhay. Yun ang turo ni Jesus. Die to self. He carried His cross. Binuhat niya ang cross niya. Alam mo ba yung binubuhat niyang yon? Yung para sa atin. Kung nabuhay si Jesus para sa kanyang sarili, kung iningatan ni Jesus ang kanyang sarili, hindi niya bubuhatin ang krus. Hindi siya papayag na siya ipako sa krus. Iingatan niya ang kanyang sarili. Oh, I don't deserve this. Hindi naman ako nagkasala. I don't deserve this. Pero hindi eh. He carried His cross. Thinking about us. Thinking about the will of the Father. He carried His cross. He showed us how to live a meaningful life. He showed us a purpose. Binigyan tayo ng layunin sa buhay. And I'm telling you, it's so sad to live a life without purpose. Ano? Gigising ka, kakain, tutulog, gigising, kakain, tutulog. Ano ka, baboy?
Walang layunin, walang purpose. Anong kwentang buhay yan? Binigyan tayo ng purpose ni Lord. Go, make a disciple of all nations. Hayaan mo makilala ng lahat ng tao ako. Hayaan mo dalhin mo sila sa langit. Ipakilala mo si Jesus sa iba. Do whatever it takes. And then you find your life. May meaning ang buhay mo. Hindi po, may meaning ang buhay ko. Ako po, ito po ang posisyon ko, mataas. Ito po. Anything on earth is pansamantala. At napakaikli nito. Ilang taong ka na? 40, 50, 60? Ilang taong ka pa? Napakaikli nito. Use all your minutes, your hours, your day, your weeks. Use it for the glory of God. At magkakaroon ng meaning ang buhay mo. Magkakaroon ng purpose. That's the way para mapagtagumpayan ang kasalanan. That's the way. Die to self. Lagi yung cravings. Lagi yung desire. Lagi yung my needs, my wants. At mamaya nag-aalab ang desire na yon. Gusto ko yon, basta hindi ako papayag. Kung hindi ako, basta. No. Die to self. At ang gustuhin mo ay ang interest ng Diyos. Pati yung interest ng ibang tao. Die to self. Carry your cross. Follow Jesus. Come on, let's all stand up. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, in my heart. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, oh, heal our hearts. Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity, sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
God, break our hearts for what breaks yours. Church, always think the interests of God. The interests of God. Hindi tayo ang Diyos. Siya ang Diyos. Siyang mahalaga. Let's think about what He wants, what He desires, His purpose. Father God, I lift up to you your church, even the online viewers. I lift them up to you. I pray, Lord God, na laging makita namin ang mga bagay ayon sa pananaw mo. Maklaman namin kung anong mahalaga. Salamat po, Panginoon. I dedicate to you this church, O God. This church ay inuuna ka, minamahal ka, nabubuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Ito ang church mo, Panginoon, na babalkan without wrinkle, spotless, blameless. This is your church, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng banal ayon sa kalooban mo. Tulungan mo kami sapagkat mahal ka namin, Panginoon. Church, sabihin mo, Jesus, we love you.